Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, pamilya sang babae nga nasapuan patay sa iya kwarto sa Tubungan Iloilo nagalaom nga maangkon na nila ang hustisya. Suspect sa pagpanghimulos kag pagpatay sa 18 anyos nga babae sa Tubungan Iloilo ginpasakaan na sang kaso. PUJ drivers nagalaom nga magtupag gilayon ang fuel subsidy halin sa gobyerno sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Mga motorista temprano pa nagpatughong. Kalanan sa barangay Punta Taytay, Bacolod City, ginsulod sang kawatan. Samtang lalaki nga nagpagunting wala nagbayad, gintaban pa sini ang motorsiklo sang barbero. Pag-away sang duwa ka estudyante sa plaza sang Dumangas, Iloilo, nakuhaan sang video. Isa ka estudyante nagpahayag nga ginabuli sang pareho nga estudyante. Kag mamunog kag lapta-lapta nga ulan, lauman sa isla sang Panay kag Negros bangon sa epekto sang habagat. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Suspect sa paghimulos patay sa 18 anyos nga babae sa Banwa sang Tubungan, ginkasuhan na sa piskalya. Pila ka records ang pagpanglingling, pagpangawat kag pagpamahog ginapahayag na himo man sini. Si John Sala nakatuto. Ginpasaka na sa piskalya ang reklamo nga rape with homicide batok sa 33 anyos nga si Aljan Halbuna. Si Halbuna ang sospek sa pagpanghimulos kag pagpatay sa 18 anyos nga si Candy Tabanda sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo sa nagligad nga simana. Nagupod sa mga personel sang Tubungan Municipal Police Station ng Iloy kag utod sang biktima sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office kay ina sang aga. Tuman kalimitadong pahayag sang sospek sa pamilya sang biktima. Mapatawad na lang ako. Sa liwat nga ginpamangkot sang media, ginpanginwala na sini nga nakagamit siya sang ilegal nga droga sang nahimo ang krimen. Malis ka din sa pahayag sang Tubungan Police nga sa judicial affidavit sang sospek, ginakong pagpatay sa dalaga kag nagagamit sang ilegal nga droga sang ginhimo sini ang krimen. Voluntaryo sa nagako na Sagyapo na nakapatay. May nabutang ko siya na nakagamit sa tusang legal nga droga. Apisan nga nangayo sang pasaylong sospek, hindi ini babaton sang mga himata sang biktima. Ba niya pasensya, ano kay pasensya kay wala na. Hindi na mabalik sa hindi. Alam mo ba na siya ng handong. Tapos nga, sa kuwan lang, isa lang kadlaw, nawala, alam wala. Sabado sang kaagahon sa nagpauli sa Tubungan si Irish kagang ila amay halin sa New Zealand. Plano pa kunta ni isang pamilya nga dalon man sa among pungsod si Candy. Magluwas sa pagpatay kay Candy, madamo man kuno sang reklamo agin palabot sa barangay batok sa sospek. May mga record siya sa barangay. Pariyabi sang pagpangawat, yung reklamo na abot sa akon. Nakapag-English siya. 4 o 5 guro rin. Kung pinagid ang basta nga nag-alets lang iba niya nagyan. Manila nakita nila record sila. Ginahulat pa sa kapulisan ng resulta sang drug test sang sospek. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala, One Western Visayas. Mga jeepney driver nagahingyo sang mas mataas ng fuel subsidy bilang sabat sa ginapaabot nga big time oil price hike. Ekonomista nagpahayag nga hindi lang fuel subsidy ang sabat sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City. John? Jared bangod sa padayon nga gamo sa tunga sa pungsod Israel kag Iran apektadong presyo sang gatong diri sa Pilipinas. Gani ang DOTR nagadihon na sang guidelines para sa paghatag sang fuel subsidy sa pila ka mga apektado nga motorista. Subong may klase na, ginalauban ni Manong Edgar nga mas mangin maayong iyakita sa pamasahero. Apang hindi na kuno maglabot sa 500 pesos ang iya ginapauli bangod sa kamahal sang gatong kag mga balaklon. Gani isa ini sa mga nalipay sang nabatian ang ginaplano nga fuel subsidy sa gobyerno. May man kung mabuligan kami nga tagaan ang fuel subsidy, at least
Makabuwas-buwas sa gasto naman sa krudo. Subugod buwas, ginalauman niya di magnubo sa 5 pesos ang saka sa kada litro sang diesel. Masobra 3 pesos naman ang saka sa kada litro sang gasolina. Bangod sa padayon nga gamo sa tunga sang Israel kag Iran, ginapaabot nga mas magataas pang presyo sang katong. Gani hinyo sang iban nga mga driver. Kuntani sa baylo nga 6,000 pesos nga naandan nga subsidy, ini ang pataasan. Mas maayo tani. Mga pila tani sir ginalantaw ta lang mga pila ang maayo nga mahatag sa aton. Mga miskan 7,000 okay naman na. Si Manong Eduardo naghinagaw na patughong sang full tank subong adlaw. Amo na gani naghingagaw gid ko may chimpo. Mahal gid sigurado boss. Suno sa isa ka ekonomista, hindi bastante nga fuel subsidy lang ang solusyon sa gobyerno agud mabuligan ang mga motorista. Taas ang presyo sang gatong, mahatag kita sang subsidy. Hopefully, ang kuanini long term ang solusyon ni ginalantaw naton para maging sustainable. Pila sa mga solusyon amo ang pagpangita sang alternatibo nga source sa baylo nga fossil fuels. Suno kay Mediodía, hindi lang transport sector kundi tanan ang apektado kung magsigi-sigi pa ang pagsaka sa presyo sang gatong. Mataas ang presyo sang tanan kay kapamadamo sang mga industriya nga dependent sa gatong. So maluwas sa transportation. Sabtang base naman sa ginpagawa nga statement sa Department of Energy, manginpahat-pahat ang pagpatuman sang oil price hike. Sadto sa naging sinapol sang ahensya kag oil companies. Magapasa sang breakdown sa implementasyon sang price hike ang mga kompanya tubtob alas 6 subong adlaw. Jert, natala na naman nga makigsapol buwas si Department of Energy OIC Sharon Garin sa mga opisyales sa DOTR kag Department of Agriculture agod sa madasing nga rollout sa fuel subsidy para sa mga apektado nga motorista kag mangunguma sa pagsaka sa presyo sa gatong. Jert? Madamo gid nga salamat Kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert. Sa Bacol City, lalaking nagpagunting, wala na nagbayad, bawgintaban pa ang nakaparada ng motorsiklo. Samtang isa pa kakalanaan, ginkawatan. Garing balita nga itong gintutuka. Sa CCTV video nga ini, makitang paglubag sang lalaki sa kandado, tubtob, nakasunod sa kwarto, sang kalanaan sa barangay Punta Taytay. Nagtinir ini isang halos 5 minutos antes magwa, nga may gintaban na nga pagkabutang. Natabong insidente pasado alas 11 Sabado sang aga. Gindala sa kawatan ang branded nga sapatos, kag mga relo sa tag-iya. Natumod ng lalaki sa video, matapos ginpost ang tag-iya sa social media. Ang ID to may nakakita sa akon sang post ko kag gintudlo sa akon kung diin sa nag-star. Tiging katuan dahil namon sa ilabalay. Minor siya, minor, 17 years old. Tapos pamilyado na siya. Dito nano man kami bala sa iya. Wala pa na ulitanan pero okay na. Nagdesisyon ang tag-iya nga hindi na magpasakas ang kaso. Sa punto, hindi man sa nason niya i-file ng kaso kuti ilaman na diretsyo. Ginimo pa niya pag matabo nga mapailan sa kaso. So, hopefully. Diri naman sa Barangay 15, hindi lang isa, kundi kadua mabiktima sa nag-isahanon nga kawatan ang barbero nga si John Keith. Nagsulod sa barbershop kag nagpagunting ang suspect. Naglaw mang barbero nga legit nga customer. Pero sa matapos na nga magpagwapo, ay nahimo pa sini nga magtambay-tambay. Ulihin na lang mabisto sa barbero ngang tuyo gali sini ang motorsiklo sang biktima. Sa CCTV, makita nga pila ka beses ini nagpakadto pa kare sa tubang sa nakaparada nga motorsiklo, tubtob nga mapaandar kagintaban. Tapos sige sa pakadto pa kare, tapos gali ang motor ko ara nakapark mo sa dalan. Yung amo na tagulay tuyo, way pa sa ganang bayad sa gunting ito. Apisar kadua biktima hon sa kawatan si John Keith, wala sinigin report sa kapulisan ng insidente. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga Kapuso, duwa ka estudyante nag-away sa plaza sang Dumangas. Insidente nahuli ka. Mga imbolbado ipatawag sang Dumangas National High School. Si Kim Salinas nakatuto. Makita sa sining nga video ang pagganitanay, dumugay, kag sumbaganay sang duwa ka babayi. Talalapang don nga daw ginapaupas ang duwa, bangod nagasulsol pa sa away ang mga tao sa palibot. Natabo ang insidente sa plaza sang Dumangas, Iloilo, Huwebes ang hapon sang nagligadya semana. Nauntat ang gamo sa nagabot ang mga pulis.
Suno sa 14 anyos kag grade 9 student nga si alias Nene. Antes ang insidente, ginpahog siya nga sapotihon sa grupo ni alias Lin, 16 anyos kag grade 11 student. Ginambalan nila mga upod ko nga halungan bala ako no kay dumugon ako. Pulian ako nila. Init-init ang ulo ko kagasag sakit. Blood ng panulukan ko. Nagsakit gid ang heart ko sanggin amo to sa nga kaluluoy sa bala. Tapos amo to ang balko do hindi yaman deserve. Apang suno kay alias Lin, una siya nga ginsumbag ni alias Nene. Nagbalos lang kuno ini. Abi nila ginakontra ko si Nene. Tapos amo to do ginadumtanan nila ako kay do ka isog ko no sa akon. Tapos amo to ging sugo siya nga sang sumbagon bala ako. Ginakabalakan sang iloy ni alias Lin ang seguridad sang iya bata. Bangod nagapamahog pa kuno ang pila ka upod ni alias Nene. Damo sila ga-comment ka ang bata ko kunong may sala. Pero hindi na matuod, ang bata ko ang biktima dire. Sa investigasyon sa kapulisan, lalaki ang ginawayan sang duwa ka mga estudyante. Lunsay man nakaangkon sang minor nga pilas ang duwa ka dalagita. May isa iya ka babae na ang interview ni siya sa lalaki na. Okay. Isubo niya si girl 1, na tumubon si girl 2. Kaya ang si girl 2 nga ni, tawin pangaluyagan malisang una sang lalaki nga ini. Sunod sa kapulisan, naghusaya naman ang magtimbang nga bahin. Sa piyak sini, pag-aimbestigaran sa gihapon sa Dumangas National High School ang nagluntad nga gamo. Zero tolerance kita sa bullying. Kina-monitor na sila and also ga-report na sa aton guidance counselor every now and then for counseling. Lakip sa tutukan sa eskwelahan, ang ginreport man nga mga insidente sang ginamos ang ilang mga estudyante, sumugod nagbukas ang klase. Upot Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, may ginabantayan nga bagyo sa Guasang Park and Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini na sipratan sa kalayoon nga 2,380 kilometers east, northeast ang extreme northern Luzon. Ini ang may kabasgon nga 65 kilometers per hour. Nagahulag, panaminhan nakatungdan sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Apang sunod sa pag-asa, hindi ini makaapekto sa pungsod. Sa baylo, ang southwest monsoon ukon habagat ang ginalauman nga magapaulan sa dakong bahin sa Pilipinas. Base naman sa datos sa Metro Weather, magaulan sa bugos ng Western Visayas sa hapon. Posible ang tubtob mabasko nga ulan sa bahin sang Iloilo kag Negros Occidental. Posible man ang pag-ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Mga kapuso taga-Batiis nga tubig ang naabtan sa pila ka vendors sa Leon Public Market sa Sabado sang aga. Ang pag-inulan sa Biyernes ang gabi ang ginatudlo nga rason sa pagsulod sang tubig sa porsyon sang ginakayo nga merkado. Bangod sini napilitang ng mga vendor nga magbotas samtang yara sa ilang mga pwesto. Sunod sa vendors ginapasuyupan sang contractor ang danaw kag nagbalik man sa normal ang sitwasyon. Nangin apektado naman ang income sa mga vendor sa porsyon nga luntaran sang pagdanaw. Sang agaway gid. Sino bakal sa imo kay dalom tubig gabalik sila to sa babaw. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. 15 anyos nga solterito nga nalumos sa sapa sa Pototan ni Iloilo patay na sang nasapuan. Si Tess Ordales nakatuto. Aksidente nga nahulog sa sapa sa Domsol, Pototan si Philip Salvador pasado alas 10 Sabado sang aga. Naglisensya pa ini sa yamay nga si Vicente nga maghampang sang basketball. Wala na gunahuna ang padre de pamilya nga katapos na nagalian tong istorya sa solterito nga bata. Naitiway ka uli sa balay, tana siguro Tanagit ang nahulog to sa sapa. Darada ang bula, nahulog ang bula sa sapa. Diba si Kugin naglagloksohan. Gilayon nga ginkasa ang search and retrieval operations sang Pototan MDRMO kapila ka rescue groups. Naglawig sa masobra 24 oras ang operasyon na pangwala gid matabangan ng solterito. Nasapuan ang iyabangkay pasado alas 12 kahapon sa gudto. Dako nga pagpanghangkat sa rescue teams ang pagulan-ulan kag mabasog nga daludos ang tubig. Estimated 1 day sir ang pan naton ang
pagtinir katubig batas tubig. According sa aton mga responder, ging kuan pa ging nagisuot gid siya sa rurok. Amo to pag-clearing nanda nadara ang atong victim. Kamanghuran sa tatlo kamagutod si Philip, kag handom sa ngamay sini nga magkapauli ang iya asawa nga dito na nag-star sa Bukidnon sa haya sa Ngilabata. Upod kay Romel Porquia, Tess or Dallas. One Western Visayas. Sa Bacolod City naman, 55 anyos na lalaki patay matapos marumpagan sang pader. Yaring balita. Nagtupagin sa lawas ang 55 anyos sa si Ernel Lanza ang narumpag nga pader sang sining comfort room sang isang kalanaan sa Barangay Singkang Airport pasado alas 12 sa udto sang Biyernes. Ang resulta nakaagom ini sang patal nga pila sa ulo kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas nga gintunaan sang iya kamatayon samtang ginabulong sa ospital. Ang nabuho ba lang diri niya nga side tapos may magkagawa ng mga dugo sa iyang ilong kag iyang dalunggan. Sa iyang jaw, sir. Tapos ang iyang mga tiil naman na may mga bagras. Sa investigasyon sa BFP tungod sa trabaho bilang kontraktor, nagapatigayon ng biktima sa demolisyon sa lugar, kaupod ang iban pasini ka mga trabahador. Natabuan nga nagasulod ini sa magubang nga semente sa mga sako sang narumpag ang pader. Pagtalikod ko, gulpi lang naglagapog. Kaya pagbalikid ko na pilpilan sa sang ini nga bato. Nagtinggit ko nga taba nga ubulig. Wala na. Narekta sa pada nga dugoon siya. Ginpadulungan sa news team ang mahimatas ang biktima apang nagpaiway nga magatubang sa kamera. Sunod sa ila, nakapakigistorya na sila sa tagdumalahan sa kalanaan sa inatabo ang insidente. Wala man nagpa-interview ang tagdumalahan sa ginpakigangutan sa news team. Sa inisyal nga pagpangusisa sa otoridad, nahibaluan nga wala sang suksok nga protective gear ang biktima sang natabo ang insidente. I-secure gid ang sa mga trabante nila nga dapat may full PPE gid kung mag-engage sa mga mo ng obra kapin sa mga construction worker kay ti ang ilang mga obrado ka risky gid bala. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Bangod sang ginapatian, palyado nga linya sang kuryente, totally damaged ang isa ka balay sa Barangay Bacao, Mandurriao, Iloilo City. Naglunta ng sunog pasado alas 11 sang aga kahapon. Sa investigasyon sang BFP Iloilo City, nagalin sa stockroom sa ikaduha nga panalgan sang balay sang pamilya Pondevida ang sunog. Maswerte naman nga napalong gilayon sa mga residente ang kalayo kag wala na maglapta pa sa kaiping nga mga balay. 7 ka individual ang apektado. Nagbilin sang 30,000 pesos nga kahalitan ang sunog. Bukas nga sang sa dami ng batian sa lupot-lupot o di ka iyan igual ng kalayo sa Babaw. Mga kapuso-tutukan ni Brigadier General Josefino Ligan ang implementasyon sa 5-minute emergency response ng kapulisan sa Western Visayas. Prioridad sini ang Iloilo City nga nagaserbe nga sentro sang riyon. Si Ligan ang nagtalos kay Brigadier General Jack Wanky bilang Director sa Police Regional Office 6. Si Wanky ang ginasay naman sa PRO 4A ukon ang Calabarzon. Si Ligan ang anay hepe sa Northern Police District sa Metro Manila antes inigin assign sa Western Visayas. Ginpabugal naman ni Wanky nga sa iya termino madamo sang nangin accomplishment ang kapulisan sa riyon. Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Campo Delgado sang Sabado. Where once we were hundreds of individual district officers, now we operate like a single intelligent body. We simply aim to sustain the momentum, but together we have raised the bar. Exciting mga kapuso, duha ka bagong kapuso series ang magapainit kag magapakilig sa inyong mahapon kag gabi. Kay na 2:30 PM nalantaw na ang My Father's Wife. Nga ginabinahan o kung nga ginabidahan na Kylie Padilla, Kazel Kinochi, Jack Roberto kag Gabby Concepcion. Samtang sa GMA Prime Series naman malantaw na karon, 8:50 PM ang Sanggang Dikit for Real. Nga ginabidahan naman nanday kapuso drama king Dennis Trillo kag kapuso ultimate star Jeneline Mercado. Bantayan pagkatapos ang Encantadia Chronicles, Sangre.
Mga kapuso nagapadayon ang proof of purchase promo sang GMA ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bag-o nga nagahatag sang big time pa premyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may tsansa nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang pito ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa grand draw. Ang official sending of entries ang tubtob pa sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka-participating Mercury Drug Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts ukon scam texts. Magtutok lang sa GMA ukon i-follow ang GMA Promos Facebook ag TikTok pages ukon magbisita sa microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Iloilo City kag Negros Occidental LGUs na pahamtang sang help desks nga makabulig sa mga OFWs nga apektado sa nagapadayon nga gamo sa tunga sang Israel kag Iran. Nakatutok si Josel Huesca. Ginpakita ni Yuskoper Eric Calmarigala ang bomb shelter sa ginadayunan nga balay sa Haifa, Israel kaupod ang yaamo kung sa diin sila nagapanago sa tion nga may missile alert kasubong sa natabo sang Hunyo 18. Nagalabot sa 4 ka beses kada adlaw ang missile alerts bisan kaagahon. Aminado ini nga delikado gihapon ang ila sitwasyon bangod sa masami nga may nagakahulog nga raket sa lugar. Samtang nagpahamtang ang Negros Occidental Public Employment Service Office ang help desk kung sa diin sarang nga makapangayo sang bulig ang himata sa mga Negrense OFW nga apektado sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sa Israel kag Iran. Sa ulihing nga pagpakig-angon sang LGU sa Department of Migrant Workers, wala sang Negrense nga apektado. Hilway kagyara sa maayo nga kahimtangan ang 21 ka Ilonggo OFW sa Israel. Ini suno sa Peso, Iloilo City. Padayon nga nagatrabaho ang mga ini, apang gwa sulod sila sa bomb shelter. Wala sang luyag sa ila nga magpauli, bangod na nugunan nga magbiya sa ila trabaho. Let's encourage them to go home kung kinahanglan na gid mag-go home, no? Ari di si Peso to assist you all the way from your flight. Upod kay Marvin Lauderes, Josel Huesca, One Western Visayas. Duha ka high-value individual sa arestado sa separado nga drug bypass operation sa Bacolod City. Nakatutok Eileen Pedreso. Isa-isa nga ginrekesa sang operatiba sang Bacolod City Drug Enforcement Unit ang mga bulsa sang shorts ni Joseph Angelo Bayag sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay 30, Bacolod City. Sa ginkuha na ang sling bag dala sini, dito na nakuha ang 115 kagramos ng suspected shabu na nagabalor sa masobra 780,000 pesos. Sunod sa kapulisan, nagsaylo lang sang iya illegal nga operasyon sa Bacolod City ang sospek. Kini nga subject, ma'am, kagi naman itakop sa Iloilo City. O ang ginimo niya, ma'am, na nag-cure siya from Iloilo. May duwa siya kakaso sa pagbaligya sa illegal nga droga kag may anong kakaso sa robbery. Ginatutukan ang ginaaligar kaangtanan sang sospek sa pila ka kaso sang pagpangawat sa syudad. Siya ni ginatudlo nga suspect nga nagsulod sa apartment kaduha ka beses. And isa pa ganin naman nga gina-track investigation base ang ibang pagit nga mga insidente diri sa kinawatay sa mga gyapon nga suspect. Samtang sa sulod mismo sang iabalay sa barangay Handumanan, gino-operate sa Bacolod CDEU ang high-value individual nga si Eduardo Navarro, 44 anyos. Sunod sa kapulisan, mismo ang pila ka residente ang nag-report sang illegal nga aktibidad sa sospek. Masobra 1 milyon nga balor sa suspected shabu ang na-recover kay Navarro. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, may isa na kakumpirmado nga kaso sang monkeypox sa probinsya sang Capiz, sunod sa Capiz Provincial Health Office. Sa opisyal nga pahayag sang Capiz PHO, sa 7 ka mga suspected cases nga ginpaidalom sa laboratory test sa Research Institute for Tropical Medicine, 2 ka mga resulta ang nauna nga nagwa kung sa diin isang positibo kang isa ang negatibo sa pamalatian. Ginkumpirmar naman sa Municipal Health Office ang Pontevedra paagi sa isa ka statement nga residente sang Banwa ang una nga kumpirmado nga kaso sang probinsya nga naka-recover na. Under observation ng mga close contacts sang pasyente, nagpasalig ang Capiz PHO nga mas ginapahugot ang monitoring kag surveillance operations gani wala sang dapat kabalakan ang publiko.
Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.